maliwanag, mabilis, maayos. At inabangan nga namin yung articles of impeachment. Kaya late kami, alas 7 na, nandun pa ka rin. Nagtatambay kami, papano? Inaantay namin at sinisigurado na matanggap ng maayos yung articles of impeachment ng Senado. Kaya nandun kami. Wala kaming balak talagang upuan, yung sinasabi na pagtatakpan. Nag-aantay nga kami, tinatanong ko nga, bakit hindi dumating ng May 11? Bakit May 13 pa? Dalian na ninyo para walang masabi yung tao. At gustong-gusto na namin talakayin yan. So, meron na tayong provisional schedule for the impeachment, for the submission of the answers of the respondents. Tapos yung presentation ng prosecutors, may pre-trial conferences hanggang June 15 at nakatakda na yung trial mismo ay mag-uumpisa ng July 6. Wala ho tayong mahabang pag-uusapan ngayon mga ka-reaction update PH press con ho netong si Senator Amy kung saan mga kabdit lantaran niya nga ho nilantad yung kabalbalan ho ng kapatid niyang isa hong ngagba. At yung ito nga ho mga kabdit isa rin ho itong 2028 national election dahil nga mga kabdit wala hong kandidato itong si BBM. Matindi nga ho ang kanyang binabalak dito kay BP Sara. Isa pa, bago nga ho natin tunghayan itong press con ito si Senator Amy mga kabdit, may panibago ho siyang statement. Patungkol pa rin ho ito sa, alam niyo na, paninira ho dyan sa mga kasamahan niya sa Senado dito sa majority. Samantala itong mga minority mga kabdit, alam niyo na, nililinis ho ang kanilang mga pangalan at syempre sa media ho mga kabdit, mabangong mabango ho ang kanilang tunog. Ang tarima kumpara ho dito sa majority na parang sila pa ho yung pinagmumukhang kontrabida sa pelikula. Kaya mga update, basahin ho natin ito naging statement ni Senator Amy kung saan nag-init din ho ang kanyang ulo dito. Ayan, sabay-sabay ho tayo mga update. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo na wala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control nung hininto yung blue ribbon, doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Ito mga kabit yung naging statement nitong si Senator Amy. Naniniwala ho akong na alam nyo na mga kabit, nabaon ho yung dangal ng Senado nung pinagtakpan na ho nila Pinky, nila Tuta Soto, nila Risa Hontiveros, nila Kiko Pangilinan, nila Kiko Machin mga kabit. Yan pong mastermind sa flood control. Noong chair pa si Senator Marcoleta dyan mga kabit nung nasa Blue Ribbon, pinangalanan si Martin Romualdez, si Saldico. Si Saldico mga kabit, isipin nyo ho nasa ibang bansa, bigla ho siyang gustong lumabas at tumistigo laban ho sa gobyerno. Pero nga, bigla ho nagkapalitan ng chair. Nagulat na lang ho yung milyon-milyong Pilipino. Nandiyan pa ho sa loob ng Senado. Isang oras lang ho lumipas, bigla hong pinalitan si Senator Marcoleta. Yung pala mga ka-update, ayaw ho nilang mabulgar. Ayaw ho nilang mabulgar kung sino pa yung mga kasabwat na mga magnanakaw dyan sa flood control. Yan ho mga ka-update, naniniwala ho ako dito sa naging statement ni Senator Amy. Pabor ho ako sa kanyang naging pahayag na pinagtatakpan yung mga mastermind. Tsaka yung paghinto ho ng Blue Ribbon. Naging chairman itong si Pinky Lacson mga ka-update, tinigil niya ho yung Blue Ribbon. Tinigil niya ho. Pinagmukha niya hong katawa-tawa yung Senado tapos sila huy nagbibida-bida ngayon sa kanilang mga media accounts, sa kanilang mga social media accounts, mga ka-update na kesyo ganyan. Puro ho paninira sa kanilang kapwa senador na, ayun, katulad ho nito sila Senator Marcoleta, sila Senator Bato, puro paninira ho. Dinadivert ho nila yung totoong issue. Dinadivert ho nila yung issue sa kapwa nila senador para ho pagtakpan niyang si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos. Kaya mga kabdit, anong expect natin dito sa mga kasamahan ho nila dyan sa Senado? Na bayaran din ng maleta. Kaya nga dit, reacta na ho tayo, pakinggan na ho natin ito naging press con nito si Senator Amy. Kaya nga dit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Kaya mga kabdit, pasadahan na ho natin yung mga matatalin hagahong naging pahayag nitong si Sen Amy. Kaya dit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. At nakatakda na yung trial mismo ay mag-uumpisa ng July 6. So medyo maayos yun, sana hindi ganong mahaba. Pero yun nga, 4 kasi ang articles of impeachment. Kung maalala ninyo, yung kay Justice Corona, iisa lang yung article of impeachment at nagtagal ng lampas 3 buwan. So eto nga, inaasahan namin na
bigyan ng pansin to. At sinasabi nga namin na kailangan, kahit may trial ongoing, pag nag-umpisa yung Senate, magbubukas rin ang sesyon. So morning and afternoon, todo tutok tayo dyan. Senator, marami nagtatanong dito, with the more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niyo, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yan talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pursigihin natin kung sino man abutan yan. Kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana mapatawag na sina Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Trigiv, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para maipagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya't eto nga, yun ang gusto namin talaga mangyari. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Kung babalikan natin yung aral natin sa social studies, maliliit pa tayo, elementary pa lang tayo. Separation. 3 separate, distinct and independent branches of government that remain co-equal. Yun ang turo sa atin eh. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino. Pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito eh. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, makisama tayo, ganyan talaga. Ganyan talaga. At wag naman pakialaman yung ating justice na inuyurakan na sa pagkilala ng ICC. Yan ang problema. Para namang sinabi na failed state, inamin na natin, hindi natin kaya mamuno sa sariling bansa. Ano ba naman yun? Meron pa naman mga korte sa Pilipinas, kompleto pa naman ang mga abogadong magagaling, at maayos naman ang pagsunod sa batas kung bibigyan lang ng pagkakataon. Ma'am, Senator, meron mga nagbalikan sa nakaraan na si Mayor Maguilo ay naitalaga bilang Undersecretary ng DILG. Ito pinangalanan ko dati, hindi natin po yung Duterte na involved sa drug, sa business. Ano ang nakikita yung po ito? Well, hindi naman tumakbo dito si Jed Mabilog, hindi naman tumakbo na nakaraang eleksyon. Ang inaantay yung mga natalo nung nakaraang eleksyon, lumampas na yung 1-year ban, kaya naitala na yata si dating Senador Francis Tolentino bilang DOLE. Inaantay din, inaabangan din si Secretary Abalos dati kung saan siya mapapaupo. At yung iba pang mga haka-haka, hindi ko alam. Pero marami talaga nag-aabang pagkat yun nga, magkakaroon daw ng shake-out. Kaya lang, eto nga, dati pinag-resign naman sila lahat, naibalik naman halos lahat. Kaya tignan natin kung ano talagang pagbabago ang mangyayari. Pero May na ngayon, kaya yun nga, paso na yung 1 year, di ba? Yung 1-year ban. So, inaasahan na may pagbabago talaga. Napag-uusapan ng majority kung saan yung sinasabi na dapat mabalik yung legislative na sinabi. Yung kung napag-uusapan nito ng majority para makakasibol po na ako para magawa ko. Well, unang-una nga, tutukan na yung tunay na problema ng bansa at solusyonan na itong Iran war fallout na napakatindi ng epekto sa ating bansa dahil 98% tayo dependent sa Middle East oil at 2/3 ng ating coal-fired plants talagang imported pa rin ang coal. At alam natin na panaytirik na sa Visayas at Mindanao ng mga coal-fired plant sa katutak na brownout sa Visayas at Mindanao. At eto nga, yung problema ng
gasolina, ng diesel, ng magsasaka, na walang fertilizer, ang abono, yung urea, hindi lang mahal, wala pang mabili. So ang daming problema na totoo, na hindi naman kailangan na mapunta sa politika. So yun ang unang namin gustong tutukan. And we certainly want to put the impeachment aside so that we can move forward with this very, very serious emergency that's confronting the nation. Then, good morning. 2 points, 2 issues lang po. First, could you comment dun sa sinabi ni Ombudsman na hinahanda nila ang groundless case against Speaker Romualdez? May grandest case. Hindi ko narinig yun. Pero sana magkaroon na tayo ng liwanag kasi napakatagal na nito kung tutuusin. Kailan ba ito nag-umpisa? Tagal na eh. Parang higit pa sa baby eh. 9 months na, mag-iisang taon na, inip na yung mga tao na parang nakalusot ang mga salarin. Wag naman ganito kasi puros na lang mga junior officials ng DPWH, mga kontratista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Sino nag-utos? Yun ang kailangan talagang tumbukin. Kung merong lalabas, sana nga lumabas ang mga kaso kontra sa mga mastermind na sinasabi at hindi naman yung mga senador. Hindi ko nga maintindihan eh. Ang layo-layo eh. Yung flood control, kung saan-saan nakita, napunta naman sa Davao ang investigasyon. Ayun. Tapos, nagmula daw sa Kongreso yung mga insertions, ang mga senador naman ang kinakasuhan. Parang yun ang diversion na nakikita ko, nakakalito eh. Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan. Second issue, Senator, tatanggapin niyo ba maging majority leader at kung hindi, sino yung ipopose ng majority na magiging chairman ng Rules Committee? Tatanggapin ko sino? Tatanggapin niyo po ba kung kayo ang maging majority leader? Ayoko kasi maging majority leader eh. Sinabi ko na, inaalok sa akin kasi walang may gusto mag-majority leader. Aminin ko na. Matrabaho at ang hirap-hirap lalo na ngayon na maiinit ang ulo ng mga tao. Kasi makikisuyo ka, makikiusap sa kabila, tapos nakatayo ka, nakasalang ka lagi doon. Ang hirap-hirap talaga ng trabahong yan. Pinagpipilitan namin na si Senator Joel Villanueva, humaharap rin ng tao ng kaso, kaya nagmamakaawa, wag naman, at talagang hirap na daw yung asawa niya, nakatutok daw sa kanya lagi yung mikropono. Ako naman, sabi ko, alam naman ninyo, hindi ako pwede, mainit ang ulo ko. Ayoko nakikiusap dyan, hirap na hirap ako dyan. Ako pang pagtutuunan ninyo ng rules, ng pakikisuyo, mahirap sa akin yan eh. So sa ngayon, ang acting si Joel pa rin, nagbo-bolt in rin si Jinggoy, maraming tumutulong naman. Sino kaya, Sen? By next week, meron na kaya? Hindi ko pa alam. Tulad ng sinabi ko, wala kasing may gusto ng majority, lalo na ngayon na high blood lahat eh. Ang hirap talaga na mapanatag ang kalooban ng lahat, magkasundo, napakahirap. Nakita naman ninyo, nag-walk out pa. Senator, masyado nang mainit yung Senado dulot ng matinding division. May suggestion o pakaya po si Senador Pantilo Lacson na ang makakapag-unite daw ng Senado ay gawing Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Anong take po niyo? Palagay ko, hindi naman sang-ayon yung nakararami. 13 kami, solid kami. Yung 11 iba naman yun. Kung ano yung kandidato nila, minority pa rin yun. Do you think by Monday, yung 13 majority ay 13 pa rin? Dapat naman. Kami, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami, siguro may nagnanais na buwagin. Saan may mga kinakausap daw sa according sa mga may alam po ba?
Maraming nakikiusap, hindi lang senador, hindi lang kapwa senador, maraming opisyal sa gobyerno nakikialam. Marami pang kung sino-sino na mga nakaupo sa palasyo na nakikisuyo. Talagang marami. Kaya nagtataka nga kami kasi noon hindi naman namin binoto si Tito Soto. Pero tanggap na tanggap namin nung naging Senate President siya. Wala namang problema. Walang ganito na sungkitan, sulutan, kung ano-anong announcement sa media, pati ba naman yung mga press natin, nagagamit sa ka-announce ng kung ano-ano. Ang maliwanag, kung wala kang boto, tahimik muna, trabaho muna. Then, normal ba yun? Pagbalik yung alas 5 ng hapon, yung session, alas 3 ng hapon. Alas 5 ang sinabi. Meron kasing darating na foreign visitor. Ang Pangulo ng Vietnam ay pupunta sa Senado. Siya ay bagong Pangulo at napakahalaga sa atin ng Vietnam. Para sa akin, alam na alam ko, kasi number 1 supplier ng bigas ng Pilipinas. Talagang kinakailangan nating kausapin ng maayos. Kaya bibigyan muna natin ng honors, pagkakataon na magsalita, konting dialogue, at pagkatapos nun, magsesesyon kami ng normal. Ano ang inaasahan nyo, Sen, inaasahan ng tao ba? Sa presidente ng Vietnam or sa Senado? Sa Senado. Well, inaasahan ko na kumalma na at makapagtrabaho na kaming lahat. Ma'am, may tanong. Po? Magandang umaga po, Senador. Tungkol po doon sa isang pintuan ng salita ng Senado na pinupog ng PBBM. Ano na pong aksyon ng Senado ang ginawa? At isa pa yun, kasi na-refer to Committee on Rules yung investigasyon tungkol sa Senate siege. At ipapakita namin ng buo yung CCTV at yung mga pangyayari mula sa May 11. Kasi hindi naman May 30 nagsiklaban na eh. Nagumpisa talaga sa May 11 nung dumating at hinabol, rinesling, ang lakas ng loob, rinesling si Batong papaakyat. At duguan siyang dumating sa plenaryo. Dugo-dugo yung kamay ni Bato, isipin mo. Pagkatapos noon, si Terence Lim, yung isang osaan namin, hinahawi lang sila na huwag papasok dahil ang Senado, katulad ng Congress, ng Malacanang, may sariling security yan. Hindi basta papasok, miski police, miski marines, miski sino, hindi pwedeng papasok dyan kung walang pahintulot. Kaya tinatanong niya, Sir, wala naman tayong abiso niyan. Huwag muna kayo papasok, tanungin muna ninyo. Hinawi-hawi niya, kinuyog siya ng todo, kitang-kita naman sa video, nakadapa na yung tao, pinagsisisipa pa rin, binubugbog pa rin, tapos hinatak pa sa loob ng kanilang van. Milagro nga nakatakas eh. Pero napilitan kami ipadala sa ospital kasi sugatan naman at talagang bugbog sarado. May tanong dito, Senator, from Lila Pilipina, an NGO helping comfort women victims. Sabi nila, may we submit a question for Senator Amy Marcos? President Marcos is now in Japan for a state visit. As chair of the Senate Foreign Relations Committee, do you support or do you, what is your reaction to the call of Lila Pilipina NGO for President Marcos to convey to the Japanese government their demand for apology and reparation for the Filipino comfort women victims as well as historical inclusion? Well, dalawang bahagi yan. Unang-una, sang-ayon ako na kinakailangan kilalanin yung hirap at sakit ng ating mga Pilipinang ginamit bilang comfort women nung nakaraang ikalawang digmaan. Sigurado ako na nagkahiring kami dyan at narinig namin ang karamihan. Marami sa kanila patay na, di ba? Tapos iilang lola na lang ang natitira. Kailangan talaga bigyan sila ng ginhawa. Pero sa kabila nun, marami rin pagkukulang dun sa pagtutuos ng UN. Marami rin pagkukulang at hindi na ibibigay ng Philippine government bilang tulong sa mga sinasabing comfort women. So, sa kabila ng pagkilala at pag-apologize ng Japanese government na dekadang hindi nilang ginagawa, sa kabila nun, sana sagutin na rin ng Philippine government
ang utang nila sa ating mga lola na inapi nung nakaraang ikalawang gera mundyal. Thank you. May tanong naman dito, how is... Marami yun eh. May mga, Oo, yes. may mga scholarship para sa mga apo, mga restoration, bahay, mga Yes. tulong sa medical. Lahat yun sagot ng Pilipinas tapos hindi naman Hindi pa ginawa. naibigay. Ayun. May Sorry. UN resolution yata. Yes, that's right. Tapos Condemning. nagkasundo at ito ang gagawin natin, ito yung gagawin ng kabila. Yun nga, hindi pa na isasatupad. Maski yung side natin. Thank you. May tanong naman dito. People are asking, how is your mother, former First Lady Imelda Romualdez Marcos? Any news about her? My mom's What is the fine. secret of her Siyempre, health? nanay ko, okay naman siya. Pero, magna 97 years old na yan sa July. Ang 97? tanda na niya Wow. Kaya, eto nga, iniiwasan nga namin na sana hindi na niya nalalaman yung kaguluhan sa politika, lalo Yes. na hindi ako sang-ayon sa napakaraming polisiya ng administrasyon ng aking kapatid. Siyempre, ayaw na namin na malaman pa niya, pero may kutob yun eh. Dahil sa amin lahat, kesa sa tatay ko pa, siya yung politiko talaga. At masama ang pakiramdam niya. Sabi niya, hindi maganda ang kalagayan ng bansa. Maraming naghihirap. Ang daming dumadaing sa akin. Alam niya eh. At higit pa sa lahat, pinapagalitan ko na nga yung mga yaya niya. Sabi ko, wag na ninyo pakita yung mga balibalita na ang yes. upset lang siya. Eh, ang problema, ang dunong-dunong nun, marunong magbukas ng YouTube, nanonood ng lahat ng balita. So alam niya. Sobrang updated at abala siya sa kalagayan ng ating bansa. Tulad ng ama ko, talagang tinututukan niya, magkano na ba yung bigas? Masyadong mahal. At ang gasolina, paano pa yung nagsasaka sa probinsya? Kasi probinsyana naman yun. Lalo yung mangingisda na hindi na nagpapalaot ng ilang buwan. Senator, follow-up na rin po sa question. Yes. Kasi kayo po ay very vocal sa mga pagpo-post sa mga sa administrasyon. Nasabi niyo po kanina, marami po sa mga kasamahan niyo ang kinakasuhan na hinahanapan ng bukan. Sa palagay niyo po, kayo, bakit hindi po kayo natasampahan ng any case o napag-iinitan sa kabila po ng mga influencer niyo? Palagay ko lahat kami. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, may nagki-case kaso. build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. Hindi naman maganda ito, lalo tinaharap natin ang napakatinding emergency. Thank you. Sorry kasi Senator has to leave for a lunch appointment. We have maybe last message from the Senator. And ma'am, you have to have a part 2. Ang daming tanong ng mga media. They're very eager to listen to your thoughts. Baka you have a closing statement to the public. Maybe tips sa mga tao naghihirap ngayon. Paano tayo mag-survive sa crisis na gulo sa politika, toxic politics, tapos may Iran crisis na hindi matapos. Any advice ho, or any closing statement ho? Yes, ang pagkukubli ng flood control masterminds, ang pagpupursige ng impeachment sa mga inaakalang kalaban, ang paghahain ng term extension at Noel, lahat ito hindi sagot sa kahirapan ng pangkaraniwang Pilipino. Sana matutukan na natin ang tunay na trabaho natin na solusyonan at maibsan ang hirap na dinudulot ng Iran war at ng iba't iba pang problema. Napakadaming problema, wag naman mauwi sa drama. At lagi na lang kaming tinuturo na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Hindi totoo yan. Ang dangal ng Senado ay nawawala sa publiko dahil sa pagtakip ng blue ribbon, ang hihinto ng mga testigo
ang tuloy-tuloy na impeachment at pagpupolitika, ang walang bahid na pagpupursige ng Chacha, term extension at pagkakansela ng eleksyon sa 2028. Yan ang nakakasira sa amin. Once again, thank you very much to Senator Amy Marcos. Maybe we should have a part 2, Senator. Ang dami pang tanong nila. Maraming salamat again to the very fearless and very frank Senator Amy Marcos. Ma'am, whether you are presidential candidate, vice presidential candidate, or movie actress or celebrity, lahat to may pandesal dito sa Pandesal Forum. Let's have a picture, Senator. Maybe we should stand para matuwa ang mga panadero namin. Thank you very much to the... Ma'am, anong secret sa health pala ninyo? Baka pwedeng last question. Why are you so energetic? Anong health tips ninyo sa mga tao? What do you do? What do you eat? Or not eat? Anong Ilocano ginagawa niyo? diet. Ilocano diet. Paminsan-minsan lang yung bagnet. Konti lang ako kumain ng karne. So, Ilocano diet ang Ilocano sikreto. diet, karamihan talaga gulay. Yun lang yun. At higit sa lahat, mabilis lang ako magalit. Hindi pa umaabot ng 10 minutes, pagkatapos tapos na. Sabi ng nanay ko, bad for the skin daw. Very good. Huwag patagalin ng galit. Thank you again. Smile. Sa gitna tayo. Baka ma'am, you can take a look at the left naman. Cameras ma'am sa left. Yan. May mga cameras sa Dami ka left. ngayon, ha? Dami. Eh baka sa right side ma'am, may mga... Hello. RJ. Thank you very much. Sandra, ano Thank na? you. Thank you. Salamat po. Thank Maraming you. salamat. Pasensya. By the way, Forever si nagmamadali. Attorney Ferdy will be here sa 29, Baka you want to say- Friday. Oo, Friday. Yes, sa Friday. Thank you. Express support. Thank you sa lahat. May lunch tayo for everyone. May regalo. Thank you very much for attending Pandesal Forum of Kamuning Bakery Cafe. Thank you very much. Kung gusto niyo mag-enjoy, hanapin niyo si Sas and then ask her, paano, how to be you. Yun, how to enjoy like you. Yun. Nag-enjoy kaya yung Senate minority kagabi? Si sa 11, ang nag-enjoy doon si Lito Lapid lang. He's the most peaceful, no? Sa onseng yun. He's the most peaceful. Tapos din, no? Doon lang din yan napahayag sa ilang more than a decade siguro na, magdadalawang dekada na. Doon lang niya napahayag na yung kanyang totoong pagmamahal kay Senator Pia Cayetano. Kaya buwan-buwan pinapadalhan siya nito ng suman at mahablangka. I think, how did you interpret that? A joke. It was a joke. Oo. Ikaw talaga, Pam. No, Ikaw ba, pagpadalhan kita buwan-buwan ng lechon chibo, sasabihin gawin ko, mo muna. Oo. Alam niyo ba si Senator Lito Lapid, lagi siyang palabiro. Pag nakakwentuhan mo siya, kasi naiilang yan, syempre may insecurity. Tapos alam nga niya, ang tingin sa kanya, mahinang senador, mahinang mambabatas. Pero pag nakakwentuhan mo siya, mahilig siya yung mag-joke. Mahilig siyang magpatawa. Kaya yung sinabi niya yung kay Senator Pia, alam ko agad na joke yun. Para lang, alam mo yun. Yung iba kasi ine-SS nila yung issue eh. Yung parang wala siyang... Pero curious lang ako, Pam at Marlon, si Senator Lito ba, may kaano ngayon, kapartner? Alam ko may batang-batang naging naanakan pa di ba? Maliban doon sa sumabit yung asawa niya nung naglabas ng mga dollar. Oh, yeah. Yung si Senator Pia ba, hiwalay na ata din, di ba? Meron. Iwalay, pero Go there? Ano na sila kung saan sila? Jowa. Ha? Alam ko meron. Okay, let's hindi ako komportable. Let's not discuss whatever is personal to them, and let's just be happy for them kung sino man
mga kapiling nila, 'di ba? Artista man yan, bata man yan, o mas matanda man yan. Love Wala. is love Lorna and Tolentino raw, ang GF. Lorna Tolentino ang present ni Senator Lito. parang fan club, ano lang yun, parang fan-based contents lang yung mga ganun. Well, anyway, what are we trying to say here? Ang init, kahapon, bukod sa mainit ang panahon, ang init ng diskusyon, ang init ng talakayan. Ang haba ng suspension ha, bumigay nga ako gumive up ako Until, kinol na lang din yung attention ko nung kaibigan natin, mga kaibigan natin doon na parang nanonood ka ba? Because ang claim was ipipilit daw. That was the term, no? Ipipilit daw ng majority na baguhin yung rules para to favor at first Bato de la Rosa until Senator Erwin Tulfo said what he said. What's your take on that? Yung makukulong and all. Malan muna. Sorry? Uncalled for. Hindi, Kuyang, you said something? Hindi ko narinig. Ako Sabi raw. ko, Marlon muna. Okay, Marlon. Hindi ko akalain na manggagaling yung ganong klaseng salita sa isang senador. Lalo ang pinatutungkulan niya ay yung kapwa niya senador na alam naman niya na nalalapit yung maaresto sila. Tapos manggagaling pa yun sa isang Senator Erwin Tulfo na alam din naman niya sa sarili niya. May issue rin siya patungkol sa Maleta scandal. So, uncalled for, unnecessary, ungentleman, at masakit yun para sa, kasi sa Kongreso, Senado at saka sa House of Representatives. Ano yan pagkatapos nung hindi na kayo congressman, hindi na kayo senador, ibibida mo yan. O, classmate ko yan noong 19th Congress. O, classmate ko yan noong 20th Congress. Di ba? Parang yung pinagsamahan nyo, yung batch nyo, walang iniwan to na batch mo sila sa klase, batch mo sila sa school. Maaring iba yung political line nyo sa isa't isa. Pero yung alam mo na meron kang kasamahan na napipintong makulong. Bakit kailangan mong ipangalanda ka na yun ang dahilan? Although alam natin na preparasyon to ng majority. At paigi na rin, inopen ni Erwin Tulfo yan. Kasi ang naunang naratibo ng administrasyong ito, pinipilit nila yung teleconference ng mga absentee na mga mambabatas ng mga senador para raw kay Senator Bato. Hindi. Aminin natin, so what? Kung napipintong makulong ang isang Joel Villanueva, ang isang Chis Escudero, ang isang Jinggoy Estrada. Diba? So what? Unang-una, may mandato sila mula sa mga kababayan natin na bumoto sa kanila. Na karapatan nila at tungkulin at obligasyon nila na gampanan nila yung kanilang trabaho bilang mambabatas alinsunod doon sa mandatong ibinigay o bumoto sa kanila ng mga kababayan. Balikan natin, yung mga 18 million, alam ko kung mga bottom may 18 million, mababa na ang 15 million ang nakuha ng isang Joel Villanueva, Jinggoy, wala tayong numero niyan, pero sigurado ako, aabot ng lagpas 15 million ang boto ang nakuha ng mga to. Trabaho nila. At ang pinaka-main purpose nito, kaya hinahadlangan nila, ayaw nilang makapag-participate pa itong mga senador na to, sakaling ipakulong na sila. Kasi ang tunay na hinahadlangan nila rito, hindi si Senator Bato. Ang tunay na hinahadlangan nila rito, yung inaabangan nating pagdinig sa flood control scandal. Tama. Kuyang. Ako, I agree with Marlon, no? It was totally uncalled for. It was ungentlemanly. It was unparliamentary. It was an insult to the institution. It was an insult to the intellect of the people who voted for the senators, whether minority or majority. Parang nagmamaktol na bata, no? Nung sinabihan ni Marcoleta, ito yung problema kasi pag hindi kayo maalam sa batas, no? Short of saying na hindi kasi kayo mga abogado, no?
At nag-umpisa kay Risa, nag-point of order si Erwin Tulfo. But tingnan nyo, ang side ng mga majority, hindi naman nagtataas ng boses. Pero kung si Kiko Pangilinan, tinataas yung boses, pupunta sa podium, tapos biglang tatalikod na hindi niya maantay ang reply ng isang kapwa senador. Pangalawa, si Erwin Tulfo, nagsigaw-sigawan siya doon na parang programa niya, na parang komentarista siya. Samantalang napakababa ng boses ni Alan Peter Cayetano. Pangatlo, yung language na ginamit nila, totally unparliamentary. Nobody moved to strike it off the record. Shoving down our throat, binabraso, ano pa yung railroad. You know, those are unparliamentary language. You do not do that in the Senate floor. Tapos pag sila ang gumagawa ng mga ganon, okay lang sa kanila. And this is the very important thing that we should consider now. No? Importante talaga yung rules pag nasa minority ka. Importante yung rules Because sa ating demokrasya, ang doktrina at ang prinsipyo dyan is the majority always wins. Meron kayong debate, at of course, merong oras yung minority to debate, to question. But at the end of the day, it goes down to a vote. Sino yung may maraming boto? Yun ang hindi nila gusto. At to the point na yung nag-iisang minority leader na lang ang naiwan doon sa floor. Nag-walk out na yung ibang membro nila only for the minority leader to move to adjourn the session. I mean, can you believe that? Can you believe that? I have never seen kahit gaano ka heated yung debate diyan sa Senado. I have never seen this insult done to the institution that they themselves are part of. Nakakahiya. At pangalawa, itong si Erwin Tulfo, para bang gustong-gusto niya na may makulong na kasama niya. Para bang he's already speaking for and in behalf of the Sandigang Bayan and the Ombudsman? Wala pang ang kasong na-file, tapos sasabihin na niya na may makukulong over the weekend. Kaya bakit? Pag may nakulong over the weekend, hindi mo ba obligasyon yan sa taong bayan, kahit minority or majority yan, na bigyang puwang ang kanilang trabaho, kahit nasa kulungan sila, para makapag-participate? Tama si Marlon. Ang mandato niyan, ilang milyon ang mandato, binoto yan ng tao. And ang doktrina dyan is they should be presumed innocent until proven guilty. Exactly. Kaya lang, guilty na sa paningin nila And whatever, at kuya kasi sabi mo, you've never seen such an event or behavior na ginawa ng mga minority kagabi, Whatever happened to that, saying na majority wins? Exactly. Kasi yung minority, parang nagtatantrums nila. They cannot let go of the power they once held when they were majority. Di ba? Yan ang nangyari. And take a look at the majority now. When they were minority, wala silang act up na ginawang ganyan. Walang tantrums na nag-walk out sila. They were also never bastos the way the minority now are being bastos to each other or to the other group, the majority. Yung si Kiko, Senator Kiko Pangilinan, parang bigla siyang na-empower na maging bastos. Para siya biglang na-empower na magpakawalang modo na lang. Yun yung ginawa niya yung pagsigaw niya, even Alan Cayetano, sa kanya, nagtitimpi. Di ba ang sabi ni APC kagabi, pwede naman recorded naman ang taas-taas ng boses mo. Pero wala ni isa na sinabing we have the floor, yung mga ganun, di ba? Tapos, tama ka sa observation mo, kuya, magsasalita siya and then he will not even address or be courteous enough to acknowledge kung sino yung sasagot sa kanya. Tatalikod. Oo, naging toxic. Naging toxic. The minority, the majority, then minority, were cooperative to the majority before. Yes. But now, the minority, then majority,
hindi nila ma-let go na they were once in control and now won't cooperate to the now majority. Ngayon lang tayo nakakita na minority, feeling nila sila ang majority. At huwag Tama. nating kalimutan nung SPC Tito Sen at Senate Pro Temp ang Ping Lacson, mistulan din nilang binabastos ang isang Senator Dante Marcoleta. Anong reklamo niya? Na dapat naka-schedule siya tapos pagka siya na mag-privilege speech, lagi siyang nasa ilalim. Di ba? Subukan ng majority ngayong gawin sa kanila yan. Sa mga susunod na panahon, aangal din sila. Kasi ang point ko ron, noon pa may pangitain na bastos ang grupong ito. At kagabi, pinatunayan nila kung gaano sila kabastos at kung gaano sila kaduwag na makipagdebate ng maayos dahil yun naman talaga ang tamang procedure, ang tamang proseso sa isang plenaryo na ang majority at ang minority ay magdebate sa isang issue. Pero anong ginawa nila? Nag-walk out. At itong pag-walk out na to, maliban sa pambabastos ito, sa Senado bilang institusyon, isa rin itong sabotahe. Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina, ang direksyon nila rito ay para mahadlangan yung flood control scandal hearing na inaabangan natin na bubuksan sa ilalim ng pamamahala ni Senator Pia Cayetano sa Senate Blue Ribbon Committee. Okay, my question here is, how big of a deal is that edit na gusto nilang o revision na gusto nilang gawin sa rules? Is that a big deal that will affect everything? Wag niyo tingnan yung sitwasyon ngayon. Don't take a look at the situations today na merong Blue Ribbon Committee, flood control, at merong impeachment. Take a look at it as sa isang peaceful setup in the past. Not necessarily this 20th Congress. Kapag ni-revise ang rules pagdating dyan sa paggamit ng ang hinihingi kasi to give it context is that you be allowed under circumstances that mag-join ka sa mga sessions via a teleconferencing device or technology. Tama? Okay, let's take a look at it na hindi 20th Congress. We go back 5 Congresses ago. May impact ba ito na political? May impact ba ito ng takot dahil merong mabubuking or mabubuko na mga kabulastugan at korupsyon? Well, may impact. Unang impact dyan is yung numero sa Senado. Kasi nga, again, the principle of majority, no? At pag may botohan doon, may talagang impact pag walang physical presence, no, yung isang senador doon. Halimbawa, ngayon wala na si Bato. So physically, 12 lang sila. Halimbawa, pag si Jinggoy at si Joel ay nawala, so 10 na lang sila. Okay? Pag mayroong mga motions doon sa floor na pagbobotohan, anong mangyayari? Kung hindi makapag-participate, hindi makapag-vote remotely or participate in the deliberations remotely, yung isang kapwa nila senador. We have a situation na very this would be a crisis, I think, kasi you still have a majority, no, na 13, but they are not allowed to exercise their votes. Meaning, pagka nangyari yung ganon, 10 na lang yung majority physically present sa Senado, habang 11 naman yung minority, and they will be outvoted. Yung majority will be outvoted by the minority kasi sila yung may numbers physical doon sa Senado sa plenaryo Pero on paper, ang majority are still the 13. How do you resolve that now? And that will raise a lot of constitutional question. And I think, no, hindi naman sa inaanuhan natin, and I think it is of paramount importance na i-adapt na nila yung sistema na yon kasi ginamit na ng COMELEC yan. In fact, even the courts, no, allow for testimonies, even online hearings, no, sa mga criminal cases din. So I do not think na dapat pang pagdebatehan yan. We are now in the advent of technology. I mean,
parliamentary houses in most of the world allow for remote hearings and remote participation. So, bakit etong sila? Kaya nga, tama si Marlon. Gusto talaga nila na physically outvoted nila yung new majority. Kaya di nila gustong i-allow yung remote participation. Okay, you answer. Raise a constitutional question. Okay, you answered the question sa current situation ng 20th Congress na merong mga political issues. But how big of an impact meron itong revision na to? Sabihin natin na walang ganyang issue ng 20th Congress. Walang issue na merong didiniging Blue Ribbon Committee hearing ng flood control. Is it something acceptable or not? Yung revision na hinahain nilang yan? Unang-una, Pam, dahil sa innovation ng technology ngayon, ito na yung tinatawag na new normal. Itong ginagawa natin, nakakapag-interview tayo via live stream, di ba? Via Zoom. Ito yung new normal. Salamat sa technology. At dapat yakapin ito ng sino man departamento and private companies ginagawa na ito. And even sa government companies, government agencies ginagawa na rin ito. Na nakakapag-meeting kayo via Zoom. Ito pa na kayong mga senador may mandato. Tapos tama sabi ni Kuya, malinaw na malinaw ang kasabihan na any accused person is presumed innocent until proven guilty. Ibig sabihin, sakaling dumating na at yun naman talaga ang direksyon ng administrasyon na to, na ipahuli ngayong June si Senator Cheese, si Senator Joel, at lalo si Senator Jinggoy Estrada. At ayan pa si Senator Dante Marcoleta. Hayaan natin silang magtrabaho bilang mambabatas, hayaan natin silang gampanan yung trabaho at yung gampanan, yung mga dahilan, kaya sila binoto dahil nagtatras at naniniwala sa kanilang kakayahan at nagtitiwala sa kanila yung mga bumoto sa kanila. Ang problema, dahil nga takot silang malaman ang tunay na mastermind sa flood control scandal, ito na yan. At yung ganyan din, ayaw din nila, wag natin kalimutan na, ayaw din nila na makaboto via teleconference ang mga aarestuing senador sa impeachment. Hindi pa natin alam kung ano magiging implikasyon na to. Kasi iba syempre ang rules ng Senado at iba ang rules ng impeachment. Pero ako sa ngayon, matindi ang paniniwala ko na ang punot dulo nito, ang utos ng Malacanang sa kanila, by all means, wag niyong payagan na makaboto yung mga yan para hindi tuluyang maging malaya yung investigasyon ng flood control scandal sa Blue Ribbon Committee. Tama, and I agree, no? At ito, gamitin ko na lang na panghuling example, no? In the adoption of electronic and information technology. Tingnan na lang yung ating mga korte. Yung ICC warrant against Bato de la Rosa and the former President Duterte, it was an electronic file. Prinint na lang nila eh. It was, in fact, yung kay Presidente Duterte, it was presented to him via mobile phone. An electronic copy. Yung warrant ko, when I was issued the warrant doon sa cyber libel case filed against me by Gwen Garcia, it was an electronic warrant. E-warrant na ngayon eh. Kung ang korte natin na siyang nagdidesisyon sa legalidad, no, at sa lahat patungkol sa batas na pwedeng mag-convict at magpapakulong ng ating mga nagkasala o even if mga akusado, gumagamit na nga ng electronic information technology. Yung mga filings and pleadings doon sa Korte Suprema, electronic na lahat eh. Bakit ayaw nila ng electronic way, no, or the electronic option para inclusive lahat? Kasi ang ano ng digitalization is for inclusivity, para mapasama lahat. So again, tama si Marlon. Ito talaga is to suppress the new majority. Ito talaga ay isang hakbang para hindi malimit
yung actions that will be taken by the majority dyan sa Senado, and specifically, tama din si Marlon, yung Blue Ribbon Committee Chair. And in fact, doon sa panghuling bahagi ng bago mag-adjourn, sinabi ni Alan Peter Cayetano na bakit ba naano kayo dito? Bakit ba? Dahil ba pagka binuksan yung flood control hearing, mababanggit yung pangalan nyo? And I think he was referring to Erwin Tulfo na until now, yung kanyang panggagancho sa mga Amerikano na pineke yung kanyang birth certificate para makakuha ng passport, isang rason dahil kaya hindi siya na-appoint bilang cabinet secretary sa DSWD. Kasi nga, nanggagancho eh. Oh. Tapos ngayon, siya yung nakakasuka na ako talaga... Balikan natin yan, no? Balikan natin later. But kung babalik na rin din natin yung sitwasyon, sabihin natin yung now minority will be the one to move itong mga revisions na ito. Do you honestly believe itong now majority, tatanggihan pa yan? I don't think so. I don't think so. Oh, diba? I don't think so. Marami silang hang-ups na kailangan nilang magpaka-dramatic. Sila yung dramatic sa batch na to. Sila yung dramatic sa sa leadership takeover na to. 'Di ba? Sila yung merong aray, may kirot dahil nawala nga sa kanila yung control. And now, the only way for them to get back on these numbers, now the new majority na sila na ang merong control ng leadership, yung magpaka-matigas ang ulo. They want to make it difficult for the majority today. Kaya sila nagtatantrums ng ganyan. Because this is the first time that I see Kiko Pangilinan with the audacity na ang yabang-yabang. Ang tindi ng yabang. Alam mo, nanalo talaga eh, no? Alam mo, hindi resulta ng smart magic eh, no? Oo. Di ba? Parang hindi siya makaawaan ni Ang isang Sharon Cuneta. na iboto siya o gustuhin siya. Di ba? Tapos, sige, Marlon. Sorry. Dagdagan ko lang yung sabi mo, hang-ups. Posible. Yung ego ng mga to talagang natapakan ng gusto dahil nabulaga sila eh, di ba? Yes. At hindi nila inaasahan na may isang Senator Bato de la Rosa. Tapos, tulungan niyo kami mga katetet kay Evo na. Kasi ang naratibo ng mga to na ang makikinabang raw rito sa teleconference na policy ito, sakaling paboran sa Senado, si Senator Bato de la Rosa. Hindi po, kasi kahit ako, si Senator Bato de la Rosa, hindi ako mangangahas na sasali sa session via teleconference kasi alam natin ang technology ngayon, madali siyang matrace. Ginagawa lang nilang naratibo na ang makikinabang rito si Senator Bato dahil alam nila na ang image si Senator Bato ngayon ay pugante. At yun ang pinanlilil lang nila sa sambayan ng Pilipino. Tulungan nyo kami na ipaliwanag na ang sitwasyong ginawa ng mga to ay para mapagtakpan at para hindi magtuloy yung pagdinig sa flood control scandal. Ang ginawa ng minority bloc na pag-walk out kagabi ay hindi lamang karuwagan, hindi lamang pagpapakita ng kahinaan, kundi isa itong sabotahe. Sabotahe sa isang malayang proseso sana ng demokrasya sa loob ng plenaryo ng Senado. Tapos ito, what's very interesting to me, yung previous majority, now minority, kahit yung partial committee report ni Ping Lacson na kailangan lang ng 9 na signatures, they were not even able to present ng 9 signatures. Hanggang 7 signatures lang sila. Diba? So, ano ngayon yung sasabihin ng mga tao? Bakit kayo, majority kayo noon, hindi nyo na pagbigyan yung partial committee report? Nasa majority sila eh. And we also, paano pilit pinagtakpan at pilit na in-stonewall yung pag si Senator Marcoleta na ang nagtatanong doon sa Blue Ribbon Committee. Okay. Bakit hindi nila na-push yung partial committee report na yun noon? Because they know
na meron talagang mga personalities na ayaw ma-implicate dyan. At yan ay kumpas talaga ng Malacanang because, again, ilang beses ba nating sasabihin ito, Bongbong Marcos in this flood control scandal, it's just a step away. In fact, nasa doorstep na ng Malacanang. At pag itong Blue Ribbon Committee ay nag-open na, talagang doon na mismo makikita ang involvement ng isang Bongbong Marcos. Yeah. Ito lang ha, just to be open-minded about all the issues. Hindi ba dapat na-appreciate natin si Senator Erwin Tulfo? Kasi 'di ba ang nililinis niyang kritisismo sa kanya is that he once said that you can bend the law. And now that he's too black and white, referring to the rules, literally meron silang libro, di ba, ng rules nila, naka-hardbound pa, na they turn the pages and all. Now, pwede ba niyang sabihin, ngayon namang by the rules na ako, by the book na ako, galit pa rin kayo sa akin? He was not questioning the rules. Tumigil siya. Yung inasal niya kahapon, hindi lang garapalang bias, kundi garapalang double standard. Pagpabor sa inyo, pwede. Pagpabor sa majority, hindi pwede. Diba? Because Ewan ko, napaka-uncalled for, nakakapanginayang. Kasi kinilala natin ang isang Erwin Tulfo na magaling mahusay. Pero tuwan-tuwa ka pa. Kulang lang sabihin mo, tuwan-tuwa ka pa na may makukulong ka kasamahan mo. at hindi pa lang, hindi siya Makukulong na hindi pa hinahatulan ng guilty. Ang tingin mo na agad, guilty. Diba? at hindi pa siya huminto doon sa Senado, Marlon. Sorry kuya, ano? Hindi pa siya huminto doon sa Senado. When he was outside the plenary at may mga media na nagtatanong sa kanya, he was still saying all of that. At sabi pa niya, anong rules dyan? That's BS. Alam mo, sinabi niya yan, may clip dyan. Rules. Naglalakad siya, no? Naglalakad siya. Tapos wala na sa yung mic. Walang niya talaga itong busabos na itong barumbadong to na Erwin Tulfo, putang ina. Alam mo, ang pinagdebatehan doon, Pam at Marlon, was not even the substantive part of the motion. Ang Alan Peter Cayetano called for a vote na pwede bang talakayin ng plenaryo yung motion na yon instead of doon sa committee. Kasi ibinalik na nga doon sa plenaryo ng acting Committee on Rules Chair na si Joel Villanueva because that motion was already propounded and made by Senator Marcoleta on May 11. And then, the minority was never there. So kaya sabi nila, okay, referred to the Committee on Rules. Ngayon, nung nag-resume yung session kahapon, ay nag-manifest si Majority Leader, Joel Villanueva, na yung resolution filed by Marcoleta on May 11, instead of being taken up by the Committee on Rules, dito na natin sa plenaryo because the rules of the Senate provides for it. And I think it was Section 136, no, na sinasabi. At doon nag-umpisa yung nila because nag-lecture si Marcoleta about a general provision and a specific provision which takes precedence. No? The special provision takes precedence over a general provision doon sa kanilang rules. At yun ang nainsulto sila doon. Well, Walang sinabi Pam, sorry walang sinabi si Senator Dante na wala silang alam sa batas. Quote unquote, ang sinabi ni Senator Dante, yan ang mahirap kapag walang legal background. Hindi ibig sabihin nun, kayong mga tolongges kayo, wala kayong alam sa batas. Ibig sabihin, wala lang kayong legal background. Diba? Tapos bigla lang iispinin na binabastos sila na napaka-uncalled for daw yung sasabihin na wala silang alam sa batas. Walang sinabi si Senator Dante na wala silang alam sa batas. Ang sinabi, quote-unquote, walang legal background. Iba po yun. Iba po yun sa walang alam sa batas at yung walang legal background. At sino ba nag-umpisa mag-walk out doon? Di ba si Erwin Tulfo? No, but Kasama I si saw Allen.
I saw the video that it was Mig Zubiri na parang ini-encourage na tayo na. Isa pa yung putang inang yan. Kasama sa script nila yan. Nung nag-move na i-adjourn o ng quorum ang Senate Minority Leader, kasama sa script nila yan. Or else i-adjourn, di ba? Okay, when Senator Marcoleta, tignan nyo how unfair, no? When Senator Marcoleta said, what he said na walang legal background, Erwin Tulfo made a point of order at sinabing ad hominem. When it was Ping Lacson mocking Senator Marcoleta for wearing a hair system o peluka, sige sabihin na natin peluka, iniinsulto, walang nagsabi na ina-ad hominem o walang nagtanggol kay Marcoleta na ina-ad hominem siya. Again, we go back to what Marlon said, kapag satisfying sa inyo ang insulto, okay lang. Kasi kayo ang nang-insulto. Kapag kayo ang ini-insulto, kini-question ang inyong background sa legal na pagpapahayag, you stand up for that person na sinabihan. I'm referring to Risa Ontiveros para mag-point of order ka. Tama. At it was not even unparliamentary language, no? Yung sinasabing, yun ang problema pag walang legal background. Pero a few minutes before that, 3 uncalled for, unparliamentary language ang ginamit ng minority, shoving down our throat. And nobody moved to strike that off the record. Binabraso. Nobody nobody made a motion to strike that off the record. Even the majority. Pangatlo, yung binabraso, railroad. Those, this is a collegial body. Ito, ang unang trabaho nila dyan, inihalal sila ng taong bayan para pagdebatehan yung mga issue at mga polisiya. Natural yan, no? And we can forgive them pag tumaas yung kanilang mga boses, pagka ganyan. Pero ganito ang nakikita natin ngayon, a simple debate on whether to take up doon sa plenary ang isang motion made by a fellow senator. At ganito ang mangyari for them to walk out. Walang nagpapakabalat sibuyas sa majority, pero lahat silang maaalat, mapapait nandyan sa minority. Kasi nga ang purpose nila sabotahe. Tapos railroad, hindi railroad 2. 15 days na ho ang nakalipas. May 11 nang unang inihain ni Senator Dante Marcoleta ang motion na ito. Kung railroad yan, dapat May 12 tapos na yan o instant outright nung May 11 mismo na aprobahan yan. Hindi. 15 days pa ang nakalipas bago ulit ito talakayin. Babalikan natin, takot sila na hindi mapagtibay ito kasi takot sila na hindi makapagsalita si Senator Dante Marcoleta, si Senator Cheese, Senator Joel at Senator Jinggoy Estrada sakaling nakakulong na sila at ginagawa na ang investigasyon sa flood control scandal. Kasi by all means, ang utos ng Malacanang, huwag niyong ituloy ang flood control scandal kasi ang direksyon niyan ay kay Bongbong Marcos mismo. Tama. At simpleng tanong lang, Pam at Marlon, para sa ating mga kababayan at sa mga diehard Duterte haters. What's wrong? Ano bang masama? Pagka ang isang senador na nakakulong will be allowed to participate in the debates, in the deliberations, and to vote remotely. Ano bang masama? Ano bang injury, no, na maidudulot nito sa ating bansa? Ano bang loss ang maidudulot nito? Halimbawa, kung ang isang nakapiit na senador ay payagang makapag-join remotely. If they can justify that, na merong undue injury, pag pinayagan yan, merong mawawala sa ating bansa. It's a threat on national security or it's a threat on our... I-establish muna nila yan. Kaya nga may debate. Kaso, hindi nila talaga pwedeng i-fight yung gano'n, no? And they don't have the numbers, kaya nag-walk out. Nagtatantrum, nagpapabiktim. Di ba?
Dagdagan ko yung tanong mo, what's wrong? Ang tanong ko, o di ba anti-corruption kayo? Anong masama pag nagtuloy ang hearing sa flood control scandal? Hindi ba mas dapat tutukan ito? Hindi ba dapat mas galit na galit kayo? Kumpara doon sa pinanggigigilan nyo na 125 million pesos confidential fund ni Vice President Sara Duterte? Sinagot na yan ni APC, Senator Alan Peter Cayetano, is because kapag nagtuloy ang BRC, mababanggit ang pangalan nila. Yun yung pinakaano. And everything, lahat ng ito na nangyayari, na-mention nyo na kung bakit yung threat. Ang threat, alam niyo kung sino pinaka-threat ngayon? Si Marcos na meron negative 15 na net satisfaction. And I have to go back to Congressman Erice, yung in-interview siya ni Rico Hizon. Anong sabi ni Congressman Erice? No? Ang sabi niya, our main problem is Bongbong Marcos. True. And look at that. Look at the numbers not favoring Marcos. Si Marcos na niluluhuran ng mga minority ngayon. Yan ang taong pinagtatanggol nyo, yung merong 15% negative 15% net satisfaction rating. Compare, sorry Mark, establish ko lang yung yung number. This net satisfaction rating na negative 15 ni Marcos, from March 24 to, ito, sabihin na natin itong March 24 to 31 na data for 2026. Ano issue nun? Negative 15 siya. Si VP Sara, hinahanap natin ang result ng SWS kasi imposible si Marcos lang naman ang ginawa nila, but it's not yet out. For some reason, I don't know bakit hindi laging sabay na nilalabas yan, because probably they want to avoid people comparing, di ba? But tignan natin yung kay Inday Sara noong November 2025. 54%. Approval. Satisfaction rating to 54%. Compared to negative 15% ni Marcos, why is Sara Duterte the one going through impeachment? Exactly. Kasi hindi na tanga at hindi na bobo mga kababayan natin na galit kayo sa 125 million confidential fund ni BP Sara, dito sa flood control scandal, hinaharang nyo. Pansinin natin, yung mga naglalabasang o ilalabas na warrant of arrest, yung mga naglalabasang sinasampang kaso, yung mga naglalabasang hold departure order, puro lamang sa mga Duterte-aligned personalities. Bakit hanggang ngayon walang nilalabas na hold departure order, walang isinasampang kaso, kina Amina Pangandaman, Adrian at Lucas Bersamin, at marami pang iba? Manuel Bunuan. Alam ko, isasampahan na rin kasama na si Manny Bunuan kay Jinggoy. Diba? At marami pang iba. Bakit ang direksyon lamang ng ombudsman para sa mga kritiko ng administrasyon? Ombudsman kayo ng sambayanang Pilipino. Hindi kayo ombudsman ni Bongbong Marcos. Ito Marlon, sabi ito, posible kasi ito, sabi ni MD Catecholamin, ano ba yan, hirap ng name mo, baka padded pa yan, baka negative 30 pa nga yan. Di ba kasi nilalaro pa yan? Ma'am, noon pa natin sinasabi, nung nag-negative 3, sinabi na natin negative double digit yan noon pa. Dahil kinalikot na nila yan. Ngayon, hindi na nila makalikot yan. At ang catch, tama, baka nga hindi lang negative 15 at hindi lang rin negative 30. Baka sobra pa. Baka nga itong negative 15 na to Marlon, ito yung number nung negative 3 lang ang nilabas nila No? Natago pa sila. Tapos inipit nila, ngayon na lang nila nilabas. Tapos special ops nila ngayon, wag nilang ilabas yung kay BP Sara. Kasi normally the top 4 leaders of the country, normally yan yung ginagawa ng survey, satisfaction rating survey. Una, Presidente, Vice President, Chief Justice, House Speaker, Speaker at saka Senate President. Senate President. 5. Nakakaano na lang sila, nakakabuntong hininga na lang, no? Na itong si Marcos pilit ipinagtatanggol ng actually whole of government approach yung pagtatanggol sa kanya. Pero itong whole of government approach na to, wala namang magawa
para ma-contribute sa maganda sanang record ni Marcos para tumaas ang kanyang ratings. Wala eh. Ang whole of government approach nila is to be one with the corruption efforts of Bongbong. None of them cares. No one cares. Yeah, Pam. Although maganda yon, sabi mo, whole of government approach. I-rephrase ko lang hindi whole of government approach ito. Whole of syndicated approach ito. Isang malaking sindikato ang gobyerno. And again, I have to go back to the answer of Mr. Lito Banayo nung in-interview natin siya. Nung tinanong mo siya, Pam, about is Bongbong Marcos a PR strategist problem ba o ano? Ang sagot ni PR nightmare ba, no? Ang sagot ni Lito Banayo doon, ang sabi niya, no matter anong gawin mong papugi points, kahit ano pang gawin mong propaganda, kahit ibuhos mo lahat ng resources ng gobyerno, no? I'm just exaggerating hindi to sinabi ni Lito, pero ganun yung sinabi na eh. Ang isang magpapaano ng iyong imahe ay yung katotohanan lamang. Resibo ng magandang trabaho. Right, and that is why nakikita natin ito eh. Bakit si Bongbong Marcos negative? Bakit patuloy ang pagtaas or pag-steady lang ng ratings ni VP Sara? Dahil nakikita ng taong bayan yung tunay at totoong mga pangyayari sa ating gobyerno. 'Di ba? So, again, kahit ano pang gawin mo na paninira, inumpisahan na nila yan in 2023. Kinidnap pa nga si Digong. Ngayon may bato pa na pilit na. Ngayon meron na naman. I mean, this will not work already. Ano bang sabi ni Einstein? Insanity is doing one thing over and over expecting the same result. A different one? I'm sorry. Wala. Kinulong nyo na nga ang isang Rodrigo Duterte. Hindi yun nakabawas. Diba? And in fact, it was even made fuel sa hinanakit ng taong bayan. Yung negative 15 ni Bongbong Marcos, pinalikot pa to, wag natin kalimutan. Resulta ito ng pagiging sinungaling ng isang Marcos. At resulta rin ito na wala nang naniniwala dun sa sinabi niyang mahiya naman kayo speech. At resulta rin ito na yung ICC mo, palpak. Yung ICC mo, walang kredibilidad. Kasi kayo mismo sa gobyerno, talagang ayaw niyong mahalukay ng gusto ang punot dulo ng korupsyon na ito. Dahil ang punot dulo rito ay mismong si Bongbong Marcos. What's the major factor of the negative 15 net satisfaction ni Marcos? Well, Kawalan ng accountability, kawalan ng transparency and accountability. Well, unang